Magandang araw po sa inyong lahat, madlang people. Ang vlog po na to ay ni-request po nung aking mga kaibigan na gustong malaman yung naging proseso at magiging proseso nung pag-uwi ko sa Pilipinas through travel documents. Ano po? Ah... alam naman po natin yung panahon ngayon, napakahirap pong umuwi. Ano po? So umpisahan natin sa kung paano ba kami naka-avail nung amnesty program ng Malaysian government. Ano po? Yearly, ang alam namin, nagkakaroon ng amnesty program ang Malaysian government. Binibigyan nila ng pagkakataon na makauwi yung mga foreigner na walang visa, undocumented worker, undocumented people dito sa Malaysia, na hindi sila nakukulong or hindi sila nagbabayad ng compound ng napakalaki. So sa tulad po namin na nawalan kami ng working visa o working permit ng mga nakaraang panahon. So nagdesisyon po ako na umuwi na lang at i-grab yung pagkakataon na makauwi na hindi ako magbabayad ng napakalaking compound at of course hindi ako magkakaroon ng kaso sa gobyerno. Ano po? So ang ginawa ko po ay last January, nagtatry ako mag-appointment sa embassy, kaso hindi ako makapag-appointment. Sabi kasi nila, mahirap din po yung maniwala sa sabi-sabi. Every process daw po sa embassy, every processing ng mga kung anit-anit ay through appointment, pero hindi pala yung travel documents. Ano po? Ang travel documents po, para maliwanag, ay walk-in lamang. So, nung hindi ako nakapag-appointment ng January, February, nung March na nagkaroon ako ng pagkakataon, nag-walk-in na ako doon, naglakas loob na ako doon. Although, sa pakiramdam namin, bawal kaming pumunta doon kasi nang walang appointment. Kasi, ang alam nga namin, through appointment lahat ng ginagawa sa embassy dahil nga ng pandemya ngayon. Ano po. Pero, ang travel documents po, nalaman namin na walk-in lamang siya. So, magsasadya ka doon, aasikasuhin ka nila. At kudos po doon sa mga nag-aasikaso ng travel documents po sa Malaysian, sa Embahada ng Pilipinas dito po sa Malaysia. Napakababait nila, especially si Sir Kim at saka si Ma'am Claudette. So inasikaso nila kami, nakakuha kami ng travel documents. Tapos after mong makakuha ng travel documents, i-appointment ka nila sa immigration office para naman makakuha ng exit pass para makauwi ka ng maluwalhati. Magbabayad ka doon, 500 ringgit lang po yung bayad. Kasi may naririnig po kami na mga nag-i-agent pa kapag ka direkta doon, kasi minsan pag may pasaporte dumidirekta doon ang mga OFW, dumidirekta sila ng appointment sa immigration pero through agent. So hindi po totoo na kailangan yung magbayad sa agent para lang pumunta ng immigration. Ano po? Kami po personally ay sinamahan ng taga-embahada hanggang immigration. Pero pag pumunta ka ng immigration, kailangan may ticket ka na. Kasi kasama yon sa kanilang titingnan doon sa papel mo na totoong uuwi ka. So magbabayad ka doon ng 500 ringgit para sa compound. Makukuha mo agad yung exit pass mo. So kasama nung, maliwanag po, kasama po nung travel documents yung ticket nyo na. Ayun. So, pagkagaling namin ng embassy, ng immigration, siguro ang appointment ng immigration parang 2 weeks after kung pumunta ng embassy, 2 weeks pa ako na naghintay para sa aking immigration appointment. Pero mabilis lang siya. Actually, mabilis lang siya. Sinamahan kami ni Sir Kim all the way. Talagang hinintay niya kaming matapos hanggang tanghali. So, 6 o'clock nandun na kami. 4 kami. So,
hanggang tanghali nandun kami. Hinintay namin yung exit pass. Nung ma-release, okay na kami. Naghihintay na lang kami ng flight namin. So eto na, dun sa flight, ang naging problema ng lahat ng flight ngayon is nakakancel. Sa kaso ko, sa personal experience ko, May 16 pa ako dapat nakauwi. So, dahil kailangan kong mag-asikaso ng mga gagamitin ko, excited na ako umuwi. May 11 pa lang nag-resign na ako sa trabaho ko. Resign ako ng May 11, inayos-ayos ko na yung mga gamit ko, yung mga ano-ano ko. Tapos, na-receive ko yung cancellation of flight ng May 12. So, cancel siya. Ang embassy, nagawa po sila ng group chat para sa mga repatriation flight. Yung mga katulad namin na gumagamit ng travel documents para makauwi. Ano po. So, doon namin nalaman na hindi lang kami yung nakakancel, napakadami namin. So, second na na flight ko, dapat June 11. So, hindi na ako nag-work noon, part-time na lang. Pero nakakaawa yung mga hindi makapag-part-time. Karamihan kasi lalo na yung mga nagtatrabaho sa restaurant, resign na kami bago kami mag-flight, natural. Kasi tuturuan mo pa yung kahalili mo, mga ganyan. So, karamihan sa amin, nung makancel yung flight, walang trabaho. Ang iba nasa hostel, ang iba nasa bahay lang tulad ko, nasa bahay lang ako. So, naghihintay ako kung ano ba yung magiging balita dun sa flight. So, June 11, na-cancel na naman kami. Yung mga ibang air flight din, like PAL or Malaysian Airlines, kasi ako Air Asia, so, cancel din. Hindi naman kami lang yung na-cancel. So, June 11, cancel na naman. So, nagpanibagong flight na naman ako ng schedule. So, yung second kong schedule is July na. So, hindi ko nasasabihin yung yung basta July siya. So, pero yun pong iba naming kasamahan, ang nakakalungkot, nag-reschedule sila, ang nakuha nilang mga flight date ay August na. So, ang problema namin ngayon, ang amnesty program po ay until June 30 lamang. So, hindi namin sigurado kung ano ba yung magiging problema sa airport pagdating nun. Kasi hanggang June 30 lang yun eh. Pero, inassure naman ng embassy at saka ng immigration officers na ipakita lang namin yung cancellation flight namin sa airport, magiging okay naman ang lahat. So, looking forward na maging safe kaming lahat sa paglabas namin dito. Ano po. So, napakagandang bansa nito, maraming oportunidad, pero syempre, mali din yung nagtatrabaho tayo na wala tayong working permit. We're sorry about that. So, hindi pa namin sigurado kung ano yung magiging proseso, pero about sa swab test, sabi sa amin, sa Pilipinas na kami magsa-swab test. Pero karamihan nung nauna sa amin umuwi, sa Pilipinas na nga sila nag-swab test ko. So ngayon, nagugulo kami dahil dun sa mga sabi-sabi na dito na daw magsa-swab test. Minsan, nagugulo kami dun sa mga bali-balita. So, ang isang maganda po dyan ay makinig na lang sa sinasabi ng embahada. Wala tayong ibang pakikinggan. Kasi alam natin yung sitwasyon ng mga, sorry po sa mga ibang kababayan natin na gumagawa ng hindi naman maganda sa ating kapwa kalahi, yung mga fake agents, yung mga nanloloko. Napakadami niyan dito. So, hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa yan. Pero ang pinaka-safe na move na pwede natin gawin is huwag tayong maniwala dun sa sabi-sabi. Kailangan direkta tayong magtatanong sa taga-embahada, huwag tayong matakot magtanong.
ano po, hindi masamang magtanong. Doon lang tayo makakakuha ng tamang sagot. Yun lang po yung masasabi namin. Ano po. So, tatapusin ko po muna dito yung aking vlog na to. At shout out kay Angeline. Sana naipaliwanag ko sa inyo ng maayos. Gusto po niyang makita yung dokumentaryo ko ng pag-uwi ko. So, nangako naman ako sa kanya na gagawin ko yan. So, uumpisahan ko yung pagdokumentaryo ko kapag natuloy na yung flight ko. So, iba-vlog ko po yun mula pagpunta namin ng airport hanggang quarantine namin. Kasi may quarantine po, 14 days sa Pilipinas. Ano po, doon na daw isa swab test, sabi ng taga-embahada. So, hindi namin alam kung anong lugar. Kasi yung mga nauna sa amin, mayroong Tagaytay, mayroong napunta sa Lawag, mayroong napunta sa Alabang. Yung iba-iba sila ng lugar na pinuntahan ng quarantine. So, yun po. Ang quarantine po at swab test ay nalilibre depende sa sitwasyong pinansyal ano po ng isang OFW. Yun po ang pagkakaalam ko kasi may mga pinipilapan po kami sa embahada dahil kami ay repatriation. Natural wala kaming pera. Limitado yung dala naming pera kasi wala din kaming ipon. So alam naman ng embahada yan. So nagpapasalamat po kami sa mga taong tumutulong sa amin at patuloy na tumutulong. Ano po. So hanggang dito muna. Kita-kits po tayo sa panibago kong vlog. I-documentary ko po yung pag-uwi ko mula airport hanggang quarantine ko, hanggang makauwi ako ng bahay. So excited na po akong umuwi. At ang masasabi ko lang ay keep safe. At palagi tayong magdadasal. Yun lang ang ating isang matinding sandata sa panahon ito. Keep safe. Palagi natin susundin yung SOP. Ano po? So, bye for now and God bless you all. Sana po ay safe tayong lahat. Bye!